the one whose passion and dedication have paved the way for this thriving and amazing community. Please join me in welcoming President Alan Marvin Edel! Ang question, ano ba ang ideal environment ng humans? Kung ang isda sa tubig, ang buto sa tamang lupa, ano naman sa humans? Nakalagay doon sa Genesis, sinabi niya, nilagay niya ang human sa Garden of Eden. Now, the word Eden, sa Hebrew, ang ibig sabihin, presence. Para pala ma-maximize yung potential natin, kailangan mailagay tayo sa tamang environment. At yung environment na yun, yung presence ng Diyos sa buhay. Kung handa ka na magtagumpay, ngayon alam mo na yung sikreto. No? Kakampi tayo ni Lord. Hindi skills natin, hindi yung produkto natin, hindi yung marketing plan natin, hindi yung galing natin, talino natin, ang source ng ating tagumpay. Lahat lang yun kasangkapan. Ang source ng ating tagumpay, sino? Ang Diyos. Kapag ikaw raw ay may hihilingin sa Diyos, paniwalaan mo na nasa iyo na at ito'y mapapasa iyo. Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kung kayo'y mananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka dyan at tumalong ka sa dagat at ito nga ay mangyayari. Basta ikaw ay naniniwala na walang halong duda, sabi niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, sabi niya, maniwala kayong natanggap na ninyo. Ibig sabihin, walang duda. Ang pinaka-problema kaya hindi tayo nagkatagumpay dahil na dun sa mga alibay. Wala akong resources, wala akong ganito, kaya hindi ako. Ang dami, hindi tayo magtatagumpay kapag marami tayo. Ito ang sinabi ni Luke. Sabi niya, you can make money or excuses, but you can never make money by making excuses. So, kadalasan sa tao ay marami tayong gagawing alibay or excuses or dahilan para hindi natin magawa ang salbari. Lagi na natin yung naging habit na natin. Yung, halimbawa, sa pag-negosyo, wala akong alam dyan. Wala akong alam dyan. Hindi ako magaling magsalita. Hindi ko alam yung ganyan. Wala akong alam sa sales. Lahat ang mga bagay ay pwedeng matutunan. Kapag wala tayong alam, aralin natin. Halimbawa, hindi naman agad nagiging nurse ang isang registered nurse na hindi siya nag-aaral. Hindi naman naging architect ang isang arkitekto kung hindi siya nag-aaral. Hindi naman naging doktor ang isang doktor kung hindi siya nag-aaral. Ang ibig kong sabihin, lahat ng bagay na pag-aaralan. Basta uwiin ka lang. So, ang pinaka-problema kaya hindi tayo nagtatagumpay dahil na dun sa mga alibay. Instead, dapat gawin natin ay aralin natin para matutunan natin kasi lahat naman ng nagtagumpay nagsimula lang din sa walang alam. Pero natutunan nila kasi ginusto nila. Ang gagawin natin ngayon, maging open-minded tayo sa ibang opportunity. Kaya ang Diyos nagbibigay sa atin ng oportunidad para matupad ang ating mga pangarap. Kasi kulang talaga pag sweldo lang. Kaya guys, pag merong opportunity na inalok sa inyo, kahit hindi mo linya, basta legal, moral, and ethical, at meron ng proof na pwedeng kumita ng ganito, meron ng mga nakapag-testimony na kumikita sila ng ganito na totoo, gawin mo lang agad. Life is short. So halimbawa, may nakita kang opportunity o ipinakita sa iyo ng Diyos, no? Kasi hindi mo alam bakit ikaw ang napresenta ng opportunity. At pag may nakita ka doon na it allows you to earn, halimbawa, 1 million a month, parang ganun, edi grab mo. O kung hindi naman makakasagabal naman sa ginagawa mo, ang importante nga, magdagdag ka kasi alam mo yung trabaho mo, kulang eh. Kulang talaga siya para matupad yung gusto mo sa buhay. Hindi lang para sa'yo, para sa pamilya mo. Kaya paghandaan natin ang ating kinabukasan. Kaya pag merong oportunidad, grab agad. So, makinig mabuti, napaka-importante no? Bakit? Mindset is everything. Kung ano yung mindset mo, yun na maging ikaw. Ano ba yung mindset? Ito yung kung paano ka mag-isip. Saan galing yan? Kung sino yung pinapakinggan at pinapanood. Na-absorb mo yun. At papasok yan sa yung subconscious mind. At yung subconscious mind mo, yun yung belief mo na. Ibig sabihin, autopilot ka na. Automatic mo nang ginagawa. At nanggagaling yan sa kanyang nakikita at naririnig. Kaya nga, kung sasama ka palagi sa 5 taong magnanakaw, maging pang-anim ka na magnanakaw. Pag sumasama ka sa 5 taong nasinggero, magiging pang-anim ka na nasinggero. Pag sumasama ka sa 5 taong babaero, maging pang-anim ka na babaero. Kung sinong sinasamahan mo, yun ang magiging ikaw. Kasi yung nakikita mo at narinig sa kanila, papasok sa iyo subconsciously. At yung belief nila, magiging belief mo na.
yung mindset niya maging mindset mo na. Kaya tandaan yung formula. Mindset equals belief, belief equals action, action equals result. So ngayon, mag-decide ka kung ano yung gusto mong buhay. Yun ang sasamahan mo. Kung ano yung gusto mong buhay, yun ang papakinggan mo. Yun ang lagi mong panoorin. So yun lang. Keep safe, stay healthy, till the top. God bless.